Our topic for today, and title po nito ay God is building something great in your life. Pwede po bang pakibasa, church? Something great in your life. Amen? Hashtag, may hashtag po yan. Launch out into the deep. So wag na po tayong lalayo kasi nga yan yung tema natin papuntang anniversary. So ulitin ko po, God is building something great in your life. Hashtag launch out into the deep. So ang ating pong verse sa umaga pong ito, nakatatlong click. So tatlo-tatlo pala siya yung technique niya. Okay, before anything else, no, I just want to congratulate Sir Daniel sa blessings nila. Actually po, ako ang nag-declare niyon sa kanila. Kasi that time, sabi niya sa akin, nag-usap kami doon sa likod, sabi niya, Pastor, mahirap ba may kambal? Boy, isip ko agad, parang gusto nito magkakambal ah. Sabi niya, oo, siyempre, mahirap, pero sabi ko, pero masaya. Amen? So, ang sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, sabi ko sa kanya, hindi tatagal, ayun na yung declaration ko, hindi tatagal, magkakaroon ka ng baby. At nagulat po ako kanina na in-announce niya, sabi niya sa akin, mahirap pala pagkausap mo, Pastor. Kaya kung may balak po kayo, kausapin niyo ako mamaya. Hindi, joke. Wala po. Hindi, totoo po yun. So, salamat sa Panginoon kasi sometimes hindi natin napapansin, there is a power in declaration. Amen? So, bawat isa po sa atin pwede mag-declare. Amen? Wag lang sumpa. Wag lang curse, di ba? So, ang declaration po, very powerful. So, congratulations, Sir Daniel. Parikoy ko yan kasi ninong siya ng aking kambal. Parikoy na yung tawagan namin dyan. So, congratulations po sa inyong mag-asawa. Amen? So, ating pong text, balik po tayo ngayon. Ito po sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. At kung hindi po malabo ang iyong mata, sabay-sabay po nating babasahin para hindi po antukin yung katabi mo. Okay, so verse 1 po, mabilis lang po ito hanggang 11. So 1, 2, 3, go. One day, Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee. Great crowds pressed in on him to listen to the word of God. he noticed two empty boats, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boat, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowd from there. Verse 4, when he had finished speaking, he had said to Simon, now go out where is deeper and let them nets to catch some fish. Verse 5, Master, Simon replied, he worked hard all. Five, six, six siya. So, siya pa rin. 8. And this time, their nets, they began to tear. A shout for help brought their partners. And soon, filled with fish and on the verge sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, for he was awestruck by the number of fish they had caught. His partner James and John, the son of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. And as soon landed, they left everything and follow Jesus. Pwede mo palakpakan natin si Lord? Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people. Church, do you believe that God is always at work in your life? Amen. Ito pong binibuild ni Lord,
It's not an ordinary thing. Amen? Ito po ay great things. That's why our topic is God is building something great in your life. Pwede po bang i-declare natin ito sa umaga pong ito with faith? Pwede po bang ipikit mo ang iyong mata? Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib? At sabay-sabay nating magdi-declare. Let's declare today with faith in your heart. God is building something great in my life. In my family. Come on. In my ministry. In my church. In my work. In my finances. In my health. In my loved ones and friends. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa umaga pong ito? So ibig sabihin mga kapatid, buhay na buhay sa umaga pong ito na merong gagawin at gagawin pa ang Diyos sa katabi mo. Amen. Hindi lang sa buhay natin, apektado po dito yung ministry mo. Yung church. Amen. Yung mga finances po natin, yung mga trabaho natin minsan, yung mga work. Even though yung health natin minsan, may ginagawa ang Diyos sa atin. That's why there's so many testimony lagi naririnig natin dito sa harap. It's because bawat tinetestify natin, may ginagawa ang Diyos sa atin. Amen? So, God wants to position your life for the best things He had prepared for you. Yan ang isang gusto po ng Panginoon. Gusto ng Lord i-position yung buhay natin. Isakto, itama yung buhay natin sa mga bagay na prepare niya sa bawat buhay po natin. So the question, church, ang tanong, ang sagot. Tapos na ba ang Diyos sa buhay mo? Are you sure? Tapos na ba ang Diyos sa buhay mo? Salamat, Mark. Meron akong translator dyan. Isa lang naman siya eh. Wala ka na. Amen. Tapos na ba ang Diyos sa buhay mo? Gaano ka kasigurado? Sige nga. Ba't mo nasasabing no? Kasi buhay ka pa. Kasi pwedeng buhay ka pero wala nang ginagawa si Lord sa iyo. Pwede. Pwedeng buhay ka pero humihinga ka. Pero wala nang ginagawa si Lord sa iyo. Pwede yon. So ano? Come on. Sabihin mo, loading ka na naman. Amen? Alam niyo mga kapatid, kapag sinasabi mong no, kapag hindi pa, it means God is at work to possession you. To experience those things that He prepared on you. Amen? But church, we need to learn these things. You just need to learn to ride in what He is doing and what He allows in your life. Dapat matuto tayong sumabay. Sabihin mo nga, sumabay. Sumakay. Sumunod sa mga bagay na inaalaw ng Diyos sa buhay mo. Dapat marunong tayong sumabay dito. Kasi sa kabila niyan, sa kabila ng mga challenges, sa kabila ng mga pinagdadaanan, trials, testing, challenges na nararanasan natin, meron po siyang behind the scene na tinatawag. Sabihin mo nga, behind the scene. Na kahit parang magulo na, mahirap na, Kuya JC, pero may ginagawa pa rin ang Diyos sa iyo. Hindi lang sa Kanya, kundi sa ating lahat. Amen? Siyam. Amen. For you to flow with the move of God in your life, you must be firm in believing that He is after of what is the best for you. Amen? Nainiwala po ba kayo dyan? For you to flow with the move of God in your life, kailangan mong maniwala na ang Diyos, meron siyang gagawin, meron siyang the best plan for you. For God to build something great in your life, first, He will build first a great momentum. Ito na. Sabihin mo, momentum. Ulitin ko po ha. For God to build something great in your life, gaya ng ating title, He will build first a great momentum in your life. Bago gumawa si Lord ng malaki, kakaibang bagay sa buhay mo,
magkikreate muna siya ng momentum sa life mo. Example, alam niyo po ba yung slingshot? Ano nga po sa inyo yan? Ano sa Tagalog nga? Tirador din ba? Ano? Pansiit? Bahala kayo. Basta sa amin, sa Aklan, tirador. Di ba? Pero sa Manila kasi ang tirador, iba naman. Tirador ng gold, tirador ng wallet. Di ba? Di ba? Pero sa amin, sa Aklan, kapag sinabing slingshot, tirador. So, ang tanong, ito po mga kapatid, kapag meron kang slingshot, ano ang gagawin mo para malayo ang marating ng bato? Come on. So, ibig sabihin, kailangan mong stretch, tama? Para malayo ang mararating ng bato. I-try nyo, yung pa-sexy. Hanggang dyan lang yan. Pero kapag stretch mo ng matindi, ibig sabihin yung bato malayo ang mapupuntahan. So nakadepende sa pag-stretch mo yung layo ng batong pupuntahan. So my point is, if God is building something great in your life, you need to be stretched. Kailangan mong unatin. Unatin sa Tagalog, banatin. Ano pa? Ano pa sa sa Ilocos? Hinlaton. Tama? Hinlaton. Hinlatin. Kailangan mong stretch. Amen. Yan po ang momentum. Kailangan ni Lord na stretch ka muna. At sa point ng merong stretch sa life natin, sometimes may pain. Oh, parang doon ka nalungkot. Oh. Amen. Sometimes kapag uunatin ka, may kasakitan talaga. May frustration, lahat-lahat. Kasi wala pa akong nakitang inunat na hindi nasaktan. Amen. Pero ang matindi, kapag matindi yung unat, tindi yung banat, kapag tiyatama mo sa skin mo, sobra namang sakit. Grabe yung impact. Amen. So, momentum, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. So, momentum, ito ang ibig sabihin niya. Sabi ko po kanina, before si Lord mag-create ng great things in your life, mag-create siya ng momentum. Momentum means God's work of accelerating your life. Sabi mo nga, accelerating. Iaangat, tama? Sa pagsasakyan yung pedal, di ba, pag pabilis, kapag itinodo mo yan na i-accelerate, matindi ang takbo. 100, 120 ba kapon? Hindi, joke lang. Amen. So yan po ang ibig sabihin ng momentum. God's work of accelerating your life. Kaya siya may inaalaw sa situation para may mabuild na momentum sa buhay mo. Kasi nga kapag walang momentum, walang pagtaas. Accelerating nga itataas niya ang life mo. Amen? Inaalaw ni Lord yung mga situation, yung mga pain, sa reason na dapat kang i-accelerate. Amen? But the problem, ito na. But the problem, many Christian, sana wala dito sa Haven of Worship, many Christian is a momentum killer rather than momentum maker. Huwag kang tumingin sa kanya. Ulitin ko ha. Many Christian, our problem is we are a momentum killer sometimes rather than a momentum maker. Kapag sinabing momentum killer, ito yung mga bukang bibig lagi nila, sila na lang. Sila naman kasi ang magaling. Ayaw ko dyan. Oy, primary ka daw ni Bishop. Ayaw ko dyan. Pumapatay ng momentum yan. Disciple ka. Disciple. Magaling pa ako. Momentum killer. Sabi ni Bishop, mag-invite tayo. Mag-invite ka dyan. Pabulong-bulong ka pa. Invite ka dyan.
Magse-cell group tayo. Ito yung mga momentum killer ha. Magse-cell group tayo. Yes. Momentum killer rather than momentum maker. Amen? Yan pa ba kayo? Pwede bang palakpakan natin si Lord? So kung alam mo pong merong ginagawa ang Diyos sa'yo, kung alam mo pong merong ginagawa ang Diyos sa'yo, sana po matuto kang sumunod. Sabihin mo sumunod. Because momentum is a divine leading of God in your life. Yan po ang momentum. Amen? Divine leading of God in your life. Alam niyo po ba, mahirap po makausad kapag meron po ditong momentum killer. So that's why we need to learn to ride in the move of God. Sabihin mo sa katabi mo, patayin mo ang pagiging momentum killer. If God allowed that kind of situation in your life, you need to ride. Trust in the Lord na alam ni Lord ang ginagawa niya. Matuto ka lang sumunod kasi alam ni Lord ang ginagawa niya. Amen? So kapag merong ibibuild si Lord sa'yo, kailangan talaga ng momentum. At dito na po tayo. Mabilis lang po ito. 6, 7, 8. Ito yung mga stages of momentum. Bakit kaya, Mark? Nagganan. Okay. So, ito po yung stages ng momentum. Letter A, number 1, God allows you to experience misery. Pwede namang yan eh. Papalitan ko sana yan ng God allows you to experience mga frustration, trials. But kami kasi, ito kasing preaching ko, meron po itong 4 na M. Alam niyo po ba kasi kami mga pastor, mga artistic kasi kami. Artistic. So, puro M po yung kaya ginawa kong misery. Pero actually, yan po talaga ang pinaka. So, God allows you to experience misery. Sa Tagalog, ang misery ay may iba pang term. Ibang term po niyan is distress or sorrow or pain or mga paghihirap. Amen? So, God allows you to experience yung mga paghihirap sa life natin as a Christian. So, kung babalikan natin ang verse, back to the verse, nakita po ni Lord that time, di ba yung binasa natin kanina, nakita po ni Lord, yung mga tao nakikinig sa Kanya. That's why He teach the Word of God. So nakikinig ang mga tao, dalawa po yan eh. Ang isa pang nakita ni Lord that time, yung mga miserable ang buhay. At yung mga miserable ang buhay na yun, walang iba kundi sila Peter. Wow. Tama. Pastor, bakit miserable? Bakit misery? Bakit may nakita ni Lord na may paghihirap si Peter? It's because ang background niyan, wala kasi silang huli. Tama? Wala silang food for the family. Frustrated si Peter. At alam niyo po ba, isang frustration po ng mga fishermen, kahit hindi pa ako fisherman, yung uuwi sila ng walang huli. Tama? Napaka-grabing kasakitan yon para sa kanila. It's because their family is waiting for them. Nag-aantay yung mga pamilya nila na may kakainin, may ibibenta, may maning iuwi, but wala. Ano nakita ni Lord na may kahirapan talaga si Peter that time. Amen? Tama po ba ito? Iwan ko kung mag-agree ka dito, mga kapatid. Or pwede siguro ito. Tama kaya na inalaw ni Lord na ang mga isda magtago muna? Sabi ng katabi, parang ibang teaching to Pwede. It's because Diyos siya. Kaya niyang gawin ang lahat. Sabi ng Bible. So parang ganito. Mga walang bangos. Mga Gigi, tago muna kayo. Mga salmon, tabi-tabi muna. Tama po ba? Kasi ang background nito all night sila nagpipish.
Di ba? At si Peter, ang background niya, master niya na ang pagiging fisherman. Pero ang result, walang huli. So ako, nag-agree ako na maybe kinausap ni Lord yung mga isda na mag-alis-alis muna, magtago nila for the reason na may purpose kasi si Lord. Sabihin mo, may purpose. So mga kapatid, sometimes God allows you to experience misery. Ina-allow ni Lord na mangyari yun sa atin, yung mga brokenness, sometimes yung mga heartaches. Oh. Di ba? Yung mga heartaches, yung mga painful experience in life, frustration, it's because gusto ni Lord na may mararanasan kang ibang bagay sa buhay mo. Amen? Sometimes kasi pag may kaguluhan, doon mo lang na-realize na may Diyos. Yan ang sad reality. Sometimes kapag may mga trials sa atin, doon natin naalala na God is so powerful. Pero pag wala at ikaw ay punong-puno ng pagpapahala, para kang Don. Di ba? Yes, hindi naman lahat. Tawag nating lahatin. Amen? But sometimes, kung merong kaguluhan, doon kasi natin na-realize na, ay, may Diyos pala na kaya akong tulungan. Amen? Example, yung prodigal son. Nabasa niyo ba ang prodigal son? Saan niya na-experience na dapat niya siyang bumalik? Saan dumating sa utak niya? Nung sa point na walang-wala na siya. Nung sa point na siya ay nasa kaguluhan na. At doon niya na-realize, sabi ng Bible, when we came to his senses. Anong tawag doon? Realization. Nas doon pala sa kanyang ama, mas matindi pala. So sabi niya, babalik ako sa aking ama. Amen? So remember this, church. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So remember this, church. Ilipat nyo na lang, sundan nyo na lang. Some of the situation in your life that gives you deep frustration is sometimes God's redirection to you. Ito pala yun. Kaya pala inaalaw ito ni Lord, yung mga painful, yung mga heartaches, yung mga matitindi na nangyayari sa buhay natin para i-redirect pala tayo. Ibalik tayo sa purpose. Sabihin mo, purpose. So it means, kaya pala may trials, challenges, etc. sa life natin for you and for me to redirect us. Dahil nawawala kasi tayo pag minsan. Bukod sa nawawala, nagwawala pa. I-redirect ka ng Lord sa pamagitan ng mga experiences na yan. Mga brokenness, mga misery sa life natin. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Misery is God's instrument to redirect us to the center of the plan of God. Amen. So sino po dito, feeling mo at naniniwala ka na blessing minsan yung mga paghihirap? Pagpapala minsan, blessing minsan yung mga brokenness. Amen. Para ibalik tayo sa pinaka-original plan ng Diyos. So kung babalikan po natin ang verse, God sees the misery of Peter and He wants to get involved in a miserable situation of Peter. Amen. Kaya sabi niya kay Peter, Pedro, pahiram ng bangka. Tama po ba? Nasabi ni Lord, pwede bang pahiram ng bangka? Just like in our life. Amen. If we have a trials, testing, and challenges, big needs and frustration, God wants to get involved in your miserable situation. Just let Him borrow your boat. Sabi mo, ipahiram mo yung bangka mo. Sabihin mo sa katabi mo yan. Sabi mo, gisingin mo kung parang inaantok-antok. Sabi mo, ipahiram mo ang bangka mo. Diba? Yung iba po sa atin, parang dinuduyan ka. Iniihipan ka. Diba? Hinihipan ng, diba? Hindi ko sabihin, baka magalit. Diba? Tulog. Amen? So, kailangan mong ipahiram yung bangka mo for the sake na si Lord gagawa sa buhay mo. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord sa message na ito?
Amen? So para po sa akin, at sana po para sa inyo, yung mga misery sa life natin is a blessings. Yung mga painful experience, heartache, and brokenness, it's a blessings for us. Na ang reason is to redirect us back to the original plan of the Lord. Amen? And letter B, 4 lang po ito. Letter B, God will give you a message. Kanina ay misery. 4 na M to eh. Pangalawa ay message. God will give you a message. If you want God building something great in your life, God will give you a message. Amen? Si Lord that time, sabi ng Bible, siya ay nagturo. Tama? Tama? Tinuruan niya yung mga tao. At pangalawa, tinuruan niya yung mga fishermen. So, two kind of message lagi. Tandaan niyo po ito, church. Inspiration and instruction. Yan ang tatandaan natin lagi. Every time we read the Word of God, every time you hear the Word of God in this church, o saan man, nagbabasa ka man, tandaan mo lagi ang message. Dalawa yan. Inspiration and instruction. Hindi ka lang dapat feeling blessed. Kasi marami sa atin, after church, bago tayo umuwi, nag-status tayo sa Facebook, thanks God, I am feeling blessed. Na-bless lang. Pero walang obedient. Oh. Kasi dalawa yan eh. Kung na-bless ka, ang susunod dyan, may instruction niya. So nagre-require dyan ng obedience. Hindi ka lang dapat feeling blessed. Hindi ka lang dapat na-inspired. Pero dapat obedience ka rin sa word ni Lord. Kasi si Lord nagturo, si Peter tinuruan, and after nun ay nagbigay siya ng instruction kay Peter kung ano yung gagawin. Hindi niya sinabi na, dyan lang kayo, ako na lang. Pero Peter sabi niya, launch out into the deep. Ano tawag doon? Instruction. Si Peter hindi lang inspired, kundi sumunod. Sabi mo maganda rin pala si Pedro. Amen? Pwede mo palakpakan natin si Pedro. May Pedro ba dito? Wala naman. Okay, palakpakan po natin si Peter. Kasi church, ang makakasabay lang sa gusto ni Lord, yung mga masunurin. Amen. Ulitin ko, ang makakasabay lang sa Diyos, yung mga masunurin. Hindi sasabay yung mga masuwayin. Bakit hindi tayo sanay sumunod? Kasi sanay tayong sumuway. Amen. Grabe na. Alam niyo po ba ito ay last message ko, di ba, Pastora? Kaya tinotodo ko na. Kahit parang masakit na. Diba? It's because, inspiration, na-bless ka. Hindi lang tayo feeling blessed today. Pero may instruction. It's a part of instruction. Sometimes, in the Word of God, ma-open ka. Sometimes, sa Word ni Lord, marirebuke ka. Sometimes sa Lord ni Lord, makakaranas ka na parang masakit talaga. But the reality is, dalawa yan kasi. Inspirational and instructional. Amen? So yung mga makasusunod lang, actually sa Bishop, sa ating ginagawang ito, winning souls and making disciples, yung makakasabay lang nito, yung mga masunurin. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, obedience ka ba? Kasi kung obedience yan, makakasabay yan. Hindi yan puro, ito na naman, mentoring na naman. Ito na naman, winning souls and making disciple na naman. Diba? James chapter 1 verse 22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are fooling yourself. Yung mga puro lang pakinig, dinadaya mo sarili mo. Boy, dong. Kaya ako, nung sinabi ako na mag-preach ka ha, ay, hindi, sige.
Ayaw ko na naman sana kasi, di ba? Pero kailangan nating sumunod sometimes. Hindi lang sometimes, but totohanan na. Amen. Kaya pag sinabi sa ni Bishop, oy, mag-win ka. Yes, Bishop. Why? Masunurin ka eh. Si Lord, hindi siya nagpuproduce ng mga masuwayin. Ang pinoproduce ni Lord, yung mga obedience. Amen? Sa Bible, lahat ng sumunod, pinagpala. Ipauna ko na po sa inyo. Lahat ng sumunod, pinagpala. Pastor, example, Noah. Sumunod, pinagpala. Moises, sumunod, pinagpala. Tama? Abraham, kahit nakaduda-duda na, manganganak pa. Sumunod, nanganak. Si Sarah, hindi si Abraham. Pinagpala. At kung babalikan mo lahat ng karakter sa Bible, lahat ng pinagpala, ang kapital nila, sumunod. Tingnan mo yung katabi mo. Kung gusto mong pagpalain, matuto kang sumunod. Amen? When God talks to you, He will always give you a word of inspiration and also instruction. Amen? So when God talks to you in personal way, don't just be inspired and be blessed. Obey His instruction, church. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Obey His instruction. Amen. Kapag matuto kang sumunod sa Diyos, may mangyayaring maganda sa buhay mo. 100% check. May mangyayaring maganda sa buhay mo. Amen. So sa mga simpleng instruction ni Lord, matuto po tayong sumunod. Learn to obey. Sabihin mo nga, learn to obey. Una, message. Pangalawa, message. Pangatlo, bilis lang ano. Kasi marami tayong mga agendas ngayon. Letter C, God will do miracle in your life. Ito na, patindi na tayo. Kanina, message, i-allow ng Lord yan para magkaroon ng great things sa life mo. Pangalawa, magbibigay siya ng message. Ang message na yon ay instruction and inspiration. And letter C, miracle. God will do a miracle in your life. In your situation, in your personal life. God wants to do a miracle in your life to attract you more toward Him. Ganito pala ang miracle. Kaya gumagawa si Lord ng miracle sa'yo para i-attract ka na mag-more on ka pa kay Lord. Amen? Towards Him, to move you closer something great that He had prepared for you. Alam niyo po ba, kaya si Pedro, isang reason kung bakit si Pedro sumunod kay Lord, nakita niya ang miracle. So nung nakita niya ang miracle, doon siya na-convince na itong taong ito ang Messiah. Sa pamamagitan ng miracle. Tama? So ang miracle, ito ay nag-a-attract more on kay Lord. So alam ko po, marami na dito sa atin nakaranas na ng himala. Tama? So yung mga himala na yon, ilagay natin sa isip na ito pala, kaya pala naranasan ito para mag-deep closer pa ako sa Diyos. God doesn't stop in doing miracles in your life. Miracle, tandaan niyo po ito church miracle are just a bridge, sabihin mo nga bridge, tulay for something greater that God wants to do in your life. So ang miracle ay para itong tulay lang. Para sa mas malakihan pang gagawin ng Diyos sa iyo. Yan ang miracle. So when God does a miracle, it has always a great purpose, not just a great display of His power. Kaya pala nakaranas si Peter ng himala kasi may purpose. Sabi mo nga, purpose. Actually, nakukonvince ako dito. Kaya pumunta si Lord kila Peter
Dahil ang purpose niya si Peter talaga at yung mga kasama niya. Hindi sa mga taong nag-uumpukan para pakinggan siya. Ang purpose ni Lord, si Peter at yung mga kasama niya. So sana po makuha po natin ito, church. Please, sana po maintindihan po natin ito. Kagabi lang ito pumasok sa utak ko na revelation na ito. 2:00 na ako natulog. Grabe. Ito sana makuha natin ito. Kasi alam ko, maybe mamaya or tomorrow or sa mga susunod na buwan, meron dito makakaranas ng himala. Yung iba dito mapopromote. Yung iba, meron na ngayong advance. Yung iba dito nagka-baby na ngayon. Magkaka-baby. So yan ay miracle. At hindi lang sa kanila, bawat isa po sa atin. Hindi lang siguro ngayon, malay mo mamaya. O bukas, or sa mga susunod na araw, but I assure you, may mangyayaring himala sa'yo. Hindi lang sa'yo at sa akin. So itong mararanasan po natin, tandaan nyo po ito. Naalala nyo po ba ang binasa natin, ang response ni Peter? Anong ginawa niya? Sana makalearn po tayo dito. Iniwan niya ang miracle. Tama? Andyan ang miracle, andyan ang fish. There's so many fish. Halos sabi ng Bible, mapunit ang net. But sa kabila noon, ito na. Sa kabila noon, iniwan niya ang miracle at pumunta siya sa gumawa ng himala. Sa man of a moment. Bakit? Kasi may na-realize si Peter sa point ng miracle. Naintindihan niyo po ba? Meron siyang na-realize that moment. Church, tandaan natin ito. Hindi lahat ng pagpapala ay dahil natuwa ang Diyos sa'yo. Amen? Hindi lahat ng pagpapala dahil masipag ka. Dahil bless ka ni Lord, dahil masipag ka. Yeah, truth. Tama po yun. Pero hindi lahat. Kasi minsan, inaalaw ng Diyos ang pagpapala. Grabe to kagabi. Pumasok sa utak ko. Dahil may mali sa buhay mo. At sa buhay ko. Ang lalim, sabi ko, Lord, paano ko to maintindihan? Akala ko lahat ng blessing, dahil ako ay masipag, dahil tayo ay very prayerful, dahil tayo ay very close sa ating devotional. Yes, nagpapala ang Diyos doon. Pero hindi lang nag-stop doon. Ang himala, minsan inaalaw dahil may mali sa buhay natin. Amen? May mali sa buhay natin para magdala ito sa place of repentance. Ano ang ginawa ni Peter? Tumakbo kay Lord, lumuhod, Lord! Ako ay makasalanan. Ano ang tawag doon? Repentance. Amen? So, ang Diyos, pagpapalain ka sa point na dumating tayo sa point of repentance sometimes. Kasi hindi natin napapansin, pagpapalain ka ng Diyos, hindi mo napapansin, may mali pala sa buhay mo na hindi pumupunta sa repentance. So gagawin ito ni Lord para mabago ka talaga. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Grabe. Grabe. Grabe si Lord. Kaya hindi mo pwedeng limitahan si Lord. Akalain mo pagpapalain ka sa point na ikaw ay makapunta sa repentance. Ito ang na-learn ko kay Peter. Grabe, tumakbo, iniwan niya ang miracle at pumunta sa man of the moment at sabi ko, Lord, makasalanan ako. Hindi niya pinansin ang blessing. Hindi niya pinansin ang miracle. Pero tayo, yes, I'll have an iPhone 14, yes, or 15. Parang galaw ni Mark yun Diba? Sometimes nakakalimutan na natin, kahit na magpasalamat kay Lord sometimes Hindi naman siguro lahat, pero meron tayo minsan Kasi na-attract tayo sa malaking blessing. Nakalimutan natin yung man of the moment. Yung nagbigay ng himala. So gagawin niya ni Lord, miracle is an instrument to change you. God blesses you because He wants to change
you. Tandaan niyo po yan. Ang pagpapala, hindi lang dahil ikaw ay masipag kay Lord. Minsan, pagpapalain ka dahil may mali sa buhay mo. At pupunta yan sa repentance. Amen? Kaya na-amaze ako kagabi. Ang sarap pala talaga mag-meditate ng salita ng Diyos. Even yung kambal ko ay nakatulog, inaantay kong umiyak. Pero sabi ko, huwag ka munang umiyak. Dahil ako ay nasa place of meditation and then pumasok ito sa utak ko. Grabe, hindi ko to. Actually, hindi ko maabot ito ng utak ko eh. Actually, Bishop, hindi ito maabot ng utak ko eh. Kaya pala, pagpapalain tayo minsan para lang, kasi may mali minsan sa atin. Amen? And last, ito na, letter D. Last na po ito. Are you blessed? Ito na ang pinakamatindi sa lahat. Ito na yung pinaka-last. Dito na natin ibubuhos ang lahat. Message, miracle, at the most important is, God will give you a mission. Pwede mong palakpakan natin si Lord sa mission. Pastor, saan doon? Ito sa verse na, come, follow me, and I will make you fishers of men. Anong tawag doon? Mission. Si Pedro, nung hindi niya na-encounter si Jesus, ang mission niya lang ay mangisda. Yan lang, araw-araw. But nung moment na na-encounter niya si Jesus, ang life niya na-turn. Sabihin mo nga, na-turn. Nabago. At nagkaroon siya ng bagong misyon. Hindi kaya't si Pedro at ikaw ay parehas? Na kaya mo nakilala si Lord dahil may mission ka? Kasi dati, nung wala pa tayo kay Lord, ang dami nating mission. Mission impossible. Mga mission nating imposible. Diba? Mga imposibleng mission natin. Mahirap. But nung moment na nakilala mo si Lord, nabago ang mindset mo. Nabago yung utak mo. Nabago yung mga paniniwala mo. Nabago ang mga iniisip mo. At ngayon, parang nagpo-focus ka lang na sinasabi mo, Lord, gawin mo yung mga bagay na gusto mo sa akin at gagawin ko yung mga gusto mo. Parang yan ka na lang eh. Ako ngayon, actually, honestly, isa po sa pinaka na hindi na ma-miss ko sa buhay ko, itong mission. Itong mission na ito. Kasi nga, si Lord, hindi siya namatay para iligtas ka lang. Namatay siya dahil may mission ka. Sabi mo, may mission ka. So ito ang sinabi niya kay Peter. Ito ang mission kay Peter. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Remember this, church. Please, I urge you. Your mission is not to go in the church every Sunday. Hindi yan ang mission mo. Itong pagpunta natin sa church every Sunday is a part of thanksgiving to the Lord. Parte po ito ng pagsunod natin kay Lord. That's why we are here in the church. Palakpakan na natin yung mga nandito sa church. Pastor, paano naman yung mawala sa church? Andiyan naman kayo sa online. Amen. So hindi po yan ang pinaka-mission natin. Yung pumunta sa hayo. Actually, ang Sunday, it's not a mission. It is a lifestyle. Because we are a believer. Pag ikaw believer, matik yun, dapat nasa church ka. Imposible na believer ka, wala ka sa simbahan. Naisip ko nga, buti pang demonyo dati, Bishop. Kung babasahin mo ang Matthew, Mark, Luke, and John, ang demonyo nasa templo. Hindi, totoo. Nung binasa mo nung nakaraan, Bishop, saan ang demonyo? Sa templo. Huwag kang tumingin. Huwag kang tumingin sa katabi mo, please. Dito ka tumingin sa akin. Kasi baka sampalin ka niyan. Parang ako Di ba? Sa akin ka lang tumingin. Oo. Kaya sometimes inisip ko, sabi ko, buti pang demonyo dati nasa simbahan. Pero yung katabi ko minsan wala. Amen. But the greatest mission is to serve the one who died for you. Yan ang pinaka-greatest mission ng tao. Maniwala ka sa hindi, yan ang pinaka-mission ng tao.
maglingkod sa Panginoon. Kaya ako na-amaze ako sa mga matitindi yung pagsunod nila kay Lord. Pwede bang palakpakan natin yon? Yung katabi mo, yan yung katabi mo. Sabihin mo, pwede bang tapikin mo yung ano niya, yung sa Tagalog, yung shoulder, in English pa, no? Sabihin mo sa kanya, ako nagagalak ako sa buhay mo. The way you serve our God. Kaya saludo po ako sa mga tao na grabe yung commitment nila kay Lord. Saludo ako sa mga tao na kahit minsan iniiwan ang pamilya para lang sa gawain ng Diyos. Saludo po ako sa inyo. Amen? Saludo ako sa mga pastor, kaway-kaway sa mga pastor, na kahit mahirap, kahit may mga challenges, nagpapatuloy pa rin. Amen? Saludo po ako sa inyo. Amen? At saludo din po ako sa mga leaders na kahit ang daming commitment, but still, ang tinitingnan, I just want to serve you, Lord. No matter what. Amen? Pwede ba ulit palakpakan natin yung katabi mo? Woo! Amen? So our greatest mission is to serve the one who died for you. To carry the vision that God has given you. To embrace your God-given assignment. Your God-given purpose. That is our mission, church. Pastor, ano ba ang assignment ko? Sabi ni Lord, come and follow me and I will make you fishers of men. Matthew 18 o 19. The greatest commission, yan ang assignment natin, church. Wala nang iba. Kaya yan pinaikli. To loving God and to loving people. To win souls and making disciple. Yan ang iniwan ni Lord bago siya umakyat sa trono. At yan ang pinaka-greatest assignment ng sangkatauhan. So pababawi natin. Ang assignment mo, asawa mo. Assignment mo, mga anak mo. Assignment mo, mga loved ones mo. Yung assignment mo, yung mga marites mong kapitbahay. Hindi. Yung assignment mo, yung mga classmate mo. That is our assignment. Yung mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. Kasi yung vision, pang buong mundo, hindi lang pang Canada, hindi lang pang Aklan, hindi lang pang Pilipinas. Kaya sabi ni Paulo, magwi-win ako sa dami at dami at dami. Kaya praise God sa life ni Paul. Kung wala si Paul, hindi nakakaabot sa atin ang gospel. Tama. Dahil sa sipag ni Paul. Dahil naintindihan ni Paul nung na-encounter niya si Jesus, naintindihan niya ang kanyang purpose. Naakala niya ang purpose niya ay tagapatay ng mga believer. But ang purpose niya nung na-encounter niya si Jesus, ang purpose niya pala ay mag-win as much as possible. Win, sabihin mo nga, win. At ngayon, nandito tayo sa church. We are belong sa church na merong vision. Yan ang maganda. Kasi nagsisimula na. Kahapon nag-usap kami ni Mr. Eagle, Pastor Ninyo, kasi Agila tawag ko sa kanya. Pinag-usapan namin, hindi yung mga, tawag dito, hindi yung mga salvation, hindi yung mga pangit. Ano yung pinag-usapan namin? Yung mangyayari in the future. Pero ang kalagitnaan ng pag-uusap namin, vision pa rin. Eh sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung narinig niya, sabi ko sa kanya, huling lipat mo na yan ha. Sabi ko sa kanya, hindi niya siguro narinig o nagbingi-bingihan lang. Pero feeling ko hindi niya narinig. Pero sa to lang sabi ko, magandang partner to. Sabi ko sa kanya, huling lipat mo na yan. It's because kailangan kita sa assignment. Hindi yan kaya. Sabi ko nga, kahapon sa kanya, si Bishop, halimbawa 60 ang member ng house. Sipag lang yun ni Bishop. Ang 60 to 80, pigang-pigang pastor na yan. Yan ang pinaka sipag ng pastor. Hindi niya na kaya. Actually, hindi na namin kayang, kung kami lang ha, kung kami lang,
Hindi na namin kaya mag-handle ng 100. Ang kapasidad lang namin, 60. Pinakamataas na 80 na member. Yan lang kami. Yan nga lang, pero kapag si bishop o ang isang pastor ng simbahan, may maraming leader, mabilis lang mahawakan ang 1728. Yung iba natutulala ngayon. Yung iba pa, Yung iba nalulula. 1728 lang para ka, ang vision ni Lord, world. Tapos 1728, kaya ba namin yan? Sana church, wag kang malula. Kasi feeling natin 150, marami na eh. Feeling natin 200, marami na. Hindi. Word conquest tayo eh. Hindi tayo alam mo ba yung katabi mo, hindi yan pang 100. Napaka-cheap naman. Sabihin mo nga, hindi ka pang 100. Ito matindi, Mark. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pang 150 lang. Diba? Hindi tayo pang 150 lang. Pang word conquest tayo. That's why we need to embrace the mission that God given to us. Church, walang hintuan. Sabihin mo nga, walang hintuan. Ang huminto, pangit. Ang sumuko, bulok. Diba? Kung huminto ka, kung may plano kang huminto, palit na lang kayo ni Lord. Ikaw ipako sa cross. Si Lord ang gagawa ng misyon. O ano, gusto mo? Paluin ka. Diba? Paluin ka ni Mark ng tubo bago ka ipako sa cross. So anong mahirap? Diba? Si Lord, actually, binuo na ng Panginoon eh. Tapos na eh. Sabi niya, it is finished. So ngayon, ikaw naman at ako. Ang maganda lang sa Panginoon, ibinigay niya ang vision. Amen? Walang hintuan. We need to embrace what God has given to you. Sabihin mo sa katabi, huwag ka nang umalis. Huwag ka nang mawala. Sabihin mo, huwag ka nang mawala. Come on! Huwag ka nang mawala. Jopay. Di ba? Yan eh. Kamusta ka na? Huwag ka nang mawala. Alam nyo ba yung kantang yan? Sumikat yan sa Pilipinas eh. Huwag ka nang mawala. Nirevise yan nila, Bishop eh, ng Christian version. Narinig mo na? Hindi. Kasi daw, maraming disciple nawawala sa church, kaya nirevise yan eh, huwag ka nang mawala daw sa church. Pero sumikat yung kanta na yan. So yan ang prayer natin sa katabi mo. Yakapin niya ang mission na ito. Yakapin. Kasi hindi naman kaming mga pastor ang babayad sa iyo eh. Isipin niya natin ito, masarap bang umuwi sa langit na may nagwe-welcome sa iyo at bibigyan ka ng corona dahil may ginawa ka dito? Sige nga, ipikit mo yung mata, imaginein mo nga ngayon. Hindi, imaginein natin ngayon na parang pumapasok ka, pero parang ayaw mo pa yata magpalangit ah. Hindi, imagine lang, imagination lang. Buhayin natin yung imagination natin. Yung parang nakaharap ka kay Lord tapos pinapatungan ka ng many crowns. Hindi crowns na silver, kundi sabi ng Bible, gold. Amen? So, sarami na pinapatong sa'yo. Hindi ko alam gaano ka nakayaman sa langit. So, itong life natin, itong buhay natin meron ngayon, kaya ka malakas. Sana ma-realize mo to. Kaya ka malakas kasi binibigyan ka ng opportunity ng Lord para magawa pa yung mission. Kaya ka nakakahinga. Kasi gusto pa ni Lord na bigyan ka ng chance para magawa mo ang mission. Actually, marami nang ang hindi humihinga ngayon eh. Gusto mo? Ako gusto ko pang mabuhay. Pero ang buhay, diba Pastor Lorna, ang buhay ngayon, parang wala na lang. Kung patay, di patay. Ba't iba sa ating mga Christian na ilala kay Lord? Mahalaga ang buhay. So yakapin natin ang mission. Yakapin natin ang Vision Church, please. Sana po pagbalik namin dito, pagbalik namin dito sa November, patay, parang nanonood yata yung pamilya ko ah.
Pagbalik namin dito sa November, yung katabi mo sana nakaupo dyan pa rin, at ginayakap pa rin ang vision. Amen. Sabay-sabay tayo, please. Sabay-sabay tayo. Amen. The greatest breakthrough of your life, meron pala yan. The greatest breakthrough in your life is that you have known your God-given calling or God-given purpose. Maniwala ka sa hindi. Tinawag ka ng Diyos para mag-multiply. Create pa lang si Adam at Eva, nandoon na ang multiplication sa tao. Nakasulat na sa tao ang multiplication. So si Peter, all the momentum that God is creating in your life towards the fulfillment of God-given purpose. Yung mga momentum na yan. And ito na po. Peter's life came from nothing into something. From nothing into his divine calling. Kaya pala si Lord nandoon para ipakita kay Pedro na may calling siya. Hindi kuliling. Calling. Kasi marami na sa simbahan, hindi umakap ng calling, nag-calling. So kung ayaw mong maging ganito, na Christian, yakapin mo ang calling. Hindi kuliling. So Peter's life, from nothing into something. He came from ordinary, sabihin mo nga ordinary, fisherman into a powerful fisher of men. Parang ikaw rin, kapag niyakap mo ang vision, yung dating paupo-upo ka lang ng simbahan, pero ngayon may na-handle ka ng 12. Dating ordinaryo ka lang na pa-welcome sa pinto, o pahawak-hawak ng mic, o pakanta-kanta, pagigitara. Pero habang nagigitara, the drums, kumakanta ka, nakikita mo yung 12 mo sumasayaw. Nagpupuri kay Lord. Hindi ba't napakalaking joy yon sa'yo at sa harapan ng Diyos? May nakatingin sa'yo na ikaw ang minomodel. Amen? So ganyan ang buhay ni Pedro. From ordinary to extraordinary. Hindi na siya ngayon mangingisda, kundi ang iniisda niya na ay tao. Amen? At sometimes, yan ang mangyayari sa life natin. Yung pasimple-simple ka lang, yung parang chupi-chupi ka lang sa upuan, pero ikaw pala ang magdadala ng great harvest sa parating na anniversary. Sa angel, i-record mo ang pumapalakpak. 1, 2, 3. Kasi yung iba pa rin natutulala eh. Yung iba pa rin, parang naloloading ka pa rin. Parang tapos na yung palakpak ng katabi mo, ikaw papalakpak ka pa lang. Late. Amen. So ganyan po ang life ni Peter. Truly, the Lord had built something great in his life. He learned to ride in the move of God. Use your situation to ride into God's divine direction for your life.